check natin yung update dito kasi ka-blessed, nasa finishing na tayo dito, nasa final paint na yung exterior natin. Tapos sa loob may mga ilang portion na lang na tinatiles yung mga boys. So ito yung in-approve nilang kulay. Yan, napakaganda, napakalamig sa mata. Moment makikita na natin ka-blessed yung gaano kalaki yung bahay. Dito yung main entrance natin, yung porch natin sa portion na to. Tapos yung mga rooms nandito sa may left side. Parking area natin nandito. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, mag-check tayo ng update sa mga site natin dito sa Angeles. Start tayo sa Pulong-Bulo. Mamaya puntahan natin yung project natin sa Enclave Subdivision, Angeles City din. At the moment, ka-blessed, patapos na yung structural natin dito sa Pulong-Bulo project. At the moment makikita na natin ka-blessed yung gaano kalaki yung bahay. Dito yung main entrance natin, yung porch natin sa portion na to. Tapos yung mga rooms nandito sa may left side. Parking area natin nandito. So ito yung fasad ng bahay, harapan ng bahay. So yung parking natin yan, ka-blessed, nandito siya. So nasa 7 meters yung parking natin. Check natin. So driveway niyan, yun dito. Yun yung main gate natin, papunta dito. Ito yung driveway. Yan, so ganyan kaluwang yung parking natin. So 2-car parking. Pero yung lapad niya nasa 7 meters. 7 meters by 6 meters yung haba. Yan. So, yung parking na to, ka-blessed, naka-enclose siya. So, sarado yung dito, tapos sarado yung sa may likuran, tapos meron tayong access door naman dito. Tapos, another door natin dito, powder room sa area na to. Tapos, meron tayong another door dito, access naman ito papunta sa loob ng bahay. Mamaya check natin. For the meantime, check natin yung dito sa harapan. So yung porch natin, yan, meron po tayong covered porch dito, papasok sa ating main door. So ito yung main door natin, tapos meron tayong mga walls dito, accent wall ito, nalagyan natin na accent. Tapos yung dito, itong area na to ng bahay, lalagyan din natin ng accent ito, accent tiles. So yung mga windows naman natin dito, awning window sila. So 1, 2, 3, tatlong awning window. Tapos sa side natin. Sa side naman, kinakantahan na yung mga columns natin. Lahat ng mga rooms natin nandito sa side na to. Yan, pahaba yung bahay. Tapos medyo malapad din yung harapan niya. So makikita na natin kung gaano kalaki yung bahay. So nasa 200 plus yung total floor area po natin dito. Tapos 3 bedrooms. Tapos yung bathrooms natin, powder room 2. Tapos bawat room, ka-blessed, meron tayong mga banyo dito. So nasa 5 bathroom yun dito. 3 regular bathroom, tapos 2 powder room. So okay na rin yung plastering natin. May mga ilang portion na lang hindi pa na plaster sa garage part. Tapos yung dito sa may porch. Pero yung sa wall ng bahay mismo, pati sa loob, naka-plaster na siya. In preparation na tayo, ka-blessed, sa roofing structure ng bahay. Yan, next na kasi yan is mag roofing na tayo. Lalatagan na ng mga trusses yan. So pasok tayo dito sa main entrance. Meron tayong steps din dito. Step dito sa side, tapos step dito sa may harapan. Tinyente! Dalang sa agili na. Pagpasok sa main door, meron tayong area dito, yung foyer natin. Tapos yung first bedroom natin dito siya. Bedroom, open bedroom yun dito.
Yan. Actually, ito yung magiging entertainment area ng client natin. Entertainment area. Kaya meron tayong sariling banyo dito. Yan. Ito yung banyo. Tapos itong area na to, na medyo nakapasok, maglalagay tayo ng cabinet dito sa area na to. Tapos ito ka-blessed yung yung door natin papunta sa parking, sa garahe. So ito yung garahe natin. Pag lalabas tayo from the inside, meron tayong access papunta sa garahe. At the moment, naka-open yan yung garage natin. Pero in the future, yan, papa-enclose din yan ng mga client natin. Yung mga automated gate ng parking. Yes, yung from US, laging ganyan yung mga garahe nila. Yan, automatic roll up. Pero at the moment, magiging open yan yung garage natin sa harapan. Yan, napakaluwang ng parking. Then, pagpasok sa atin sa main house, yung makita natin yung living area. So, living area, that's not high ceiling tayo dito, ka-blessed. High ceiling. Tapos itong nakita natin na to, itong nakita natin na to na opening, these are glass windows. Full glass window. Tapos yung dito sa area na to, glass window din yan. So ang mangyayari niyan, nandito ka sa sala, ayan, so magkakaroon ng parang extension yung living area. Itong portion na to, ka-blessed, itong area na to, naka-cover din siya. Kasama yan sa roofing structure natin. Papunta dito sa side. So covered itong area na to, covered. Tapos yung second bedroom natin dito. So ito yung middle bedroom. Ayan, bedroom 2. Tapos meron din sariling banyo yung bedroom. Ayan, bedroom 2. Tapos yung master's bedroom natin, nandito siya sa pinakadulo. So itong room na to yung pinakamaluwang na area sa lahat ng mga bedroom sa bahay. So dito yung yan, yung bed. Tapos meron tayong sariling banyo dito. Dalawang door. So ito wardrobe. Tapos itong area na to, yan, banyo. Banyo yun dito. Tapos yung mga awning windows tayo dito, nakapalibot sa masters. Tapos yung second powder room natin, nandito siya sa area na to. So yung isang powder room sa may garahe, second powder room dito siya. And then yung access na to, ka-blessed, papunta siya sa dining area natin. So dining area, itong portion na to. Tapos meron tayong sliding dito, sliding door palabas. Sliding door, tapos another door dito. Itong door naman na ito, papunta siya sa dirty kitchen. So may provision tayong dirty kitchen dito sa side na to. Malamang pa kasi ito, ka-blessed. So check natin. Yan, sa itong area na to, gagawing dirty kitchen yan in the future. For the meantime, yung main kitchen natin, nandito siya. Tapos meron tayong back door din doon. So yung back door na yun, ka-blessed, may space pa rin tayo doon. Check natin. Yan, ito pa yung extra space natin dito sa may side ng bahay. Yan o, nakita ko lang. Yan, extra space dito. Yan, covered to, ka-blessed. Yung sinasabi ko kanina, covered yan. Ito yung mga glasses natin. Yan, mga window glass. Yan, kita yung sa loob niyan. Tapos naka-cover din dito. Tapos another space dito. Yan yung barracks natin nandito. Napakaluwang pa. So kung gagawin dirty kitchen, yan, pwede yung portion na to. Tapos yung sa may likuran ng bahay, nasa 2.5 pa yung setback natin dito. 2.5, yan, hanggang doon sa dulo. Yan, pwede rin gawin dirty kitchen ito.
So preference na ng mga client natin kung dito ba yung gusto nila or dito sa kabilang side. Yan, dito. So okay yung plaster natin dito sa likuran. So dito pala hindi pa naka-plaster. Yan, portion na to. Pati sa kabila. So konti na lang. Yan o. Mag-transition na tayo ka-blessed sa roofing. Ka-blessed din po muna yung pinakahuling update natin sa site natin sa Pulong Bulu. Proceed tayo sa site natin sa May Enclave. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito tayo sa site natin sa Enclave Subdivision. Check natin yung update dito kasi ka-blessed, nasa finishing na tayo dito. Nasa final paint na yung exterior natin, tapos sa loob may mga ilang portion na lang na tinatiles yung mga boys. Konti na lang ka-blessed for turnover na yung project na to. So nandito tayo ngayon sa right side portion ng bahay. So yung dito ka-blessed, yung ginamit nating lahat yan, medyo nalinisan na, may mga ilang gamit na lang, pero mostly naalis na yung mga kala dito kasi before tapusin yung project kailangan linisin natin yung area na to, pati sa kabilang side. So nag-start na tayong maglinis sa side na to. Tapos yung exterior paint natin, ka-blessed din siya. So yun yung final kulay na nirequest ng mga client po natin. Binabati po pala natin yung mga client natin, kay Sir Albert, kay Ma'am Myra. Yan, nakauwi po sila from US last month. Tapos ilang weeks lang po sila dito. So nakaalis na rin po sila. Tapos once na natapos po yung bahay for house blessing, babalik po yan sila ulit. Ayan, dito sa Pilipinas. Yan, maraming salamat po Ma'am Myra and Sir Albert sa mga pasalubong. Yan, may mga pasalubong po tayo from US. And so check po natin yung update dito. So yan po yung final paint. Nasa tan yung kulay po ng request po nila. Actually yung kulay na gusto po nila is wala talaga siya sa mga color palette na mga ginagamit po natin. So ang ginawa po natin is kinuha po natin yung sample color na gusto po nila. Tapos yan, nagtimpla po tayo. Nagtimpla po tayo ng kulay para makuha po natin yung shade na gusto po nila. So ito yung in-approve nilang kulay. Yan, napakaganda, napakalamig sa mata. Yan, yung shade niya parang nasa light brown siya. Parang tan yung kulay. So yan po, hindi ko lang po nakikita siya. Since medyo makulimlim. Yan o, medyo makulimlim. Pero yan po yung kulay niya. Tapos yun po yung sa side. Tapos yung mga linings po natin sa mga windows na nalagyan na rin. Yung mga white lining sa side, sa mga windows, sa sliding na nalagyan na po siya. Tapos yung dito sa bakod natin, yun na masilihan na rin. Tapos naglagay tayo ng mga linings ka-blessed sa mga sa wall ng fence natin para hindi siya plain, para magkaroon siya ng accent. Yan yung mga lining na yan, kulay white niyan. Tapos yung kulay ng mismo wall, yan na kulay same color siya nung paint ng bahay. So punta naman tayo dito sa facade ng bahay sa harapan. So yung gate natin na install na, gumagana na rin yung automation niya. So sinasabi natin last time, bifold siya. So, nagpa-fold siya dito. Yan. Sa side na yan, nagpa-fold siya. Tapos pati dito sa kabilang side naman. Yan o. Yan, so bifold siya. Hindi kasi siya pwedeng buong swing gate, kasi pag nag swing gate tayo, yung gate lalabas siya hanggang dito. So sa may daan. So yun yung best option natin. Yan, kapag nakabukas yung gate, yan, napafold siya ng dalawang face, pati sa kabila nagpa-fold siya sa kabilaan. Yan, tapos yung remote ng gate na to is dalawa siya. Meron tayong remote dito sa left side, meron din remote dito sa right side. So for example, if papasok yung sasakyan nakapark dito sa may left side, so itong left side lang yung bubuksan. Tapos kung gusto naman nila mag-park dito sa may right side, yung right side
lang yung bubuksan. Tapos yung dito, same din, ganyan din yung design. Naka vertical yung mga ginamit nating mga bakal. At kung papansin na natin ka-blessed, since automated yung gate natin dito, yung mga ginamit nating mga bakal is nasa 1 by 1. And 1 by 1, as much as possible, lightweight yung mga ginamit nating mga bakal sa gate para hindi mahirapan yung automated machine natin dito. Yan o. Ito yung humihila. Yung humihila pagkapindot ng remote, hihilayin niya. Tapos magsasara ito dito. Yan. Kasi kapag sobrang bigat yung gate na ginamit natin, kakailanganin natin mag-upgrade ng machine. Yan, kasi bawat machine na kablasan meron siyang corresponding weight para sa gate. So mas mainam, mas makaka-save tayo if light materials yung mga gagamitin natin, katulad nito 1 by 1. Tapos sinunod natin yung dito 1 by 1 din yung ginamit natin sa portion nito, pati sa pedestrian gate natin. So ito yung parking area, ita-test na yan ito. Tapos yung downspout natin dito, since nakaharap siya, yan, na-cover na natin siya. Downspout dati yan, dun sa last vlog natin nakalitaw siya. So ngayon naka-seal na siya, naka-conceal na. Ano, hindi na siya halata since na-cover natin siya. Tapos yung mga PVC panels natin na-install na yun dito. So porch area, sa terrace, dito sa parking, na-install na rin siya. Ito yung sinasabi ko ka-blessed kanina. So yung wall natin maging ganito siya. Yung sa fence, yung mga lining natin is kulay white. Yan, white lining. Tapos yung face ng wall, yan, so same color siya sa bahay. Yan, ito yung kulay niya. So pati yung sa kabilang side yan, dito, same din yung kulay niyan. Tapos yung mga beams natin, yung mga columns natin, ito, column na to, lalagyan natin ng rack tile portion na to. Tapos may rack tile din yung portion na to, pati sa may itaas. Yan, may mga rack tile tayo. So nakapili na yung mga client natin ng rack tile na gagamitin. So prepare na yan, tapos ilalagyan na ng rack tile, pati yung sa portion na to. So ito, kaya wala pang pintura, magkakaroon din tayo ng rack tile dito sa area na to. Tapos pasok tayo sa loob, ka-blessed. Okay, may joke sa agli na. Yan, so ito yung porch natin, porch area. Tapos mayroon tayong window dito. Tapos pagpasok, ito yung main door natin. So upon entry sa ating main door, yan, makita natin agad yung sala natin. So sala sa portion na to. Tapos actually itong buong area na to is sala siya. Itong buong area na to. Tapos itong dalawang door na to, ito yung common CR natin. Common CR. Tapos yung guest room. Yan, yung guest room natin, nandito siya. Guest room. Tapos ito yung view ng bahay kapag nandito tayo sa may pinaka different part. Sa sala, tapos yung dining area natin nandito. Dining area, tapos yung kitchen natin. Nandito siya. So yung kitchen natin pa letter L. Yan yung mga cabinet natin, naka-fabricate na. Once na nalisa na yun dito, mag-install yun tayo dito ng mga cabinets. Laminated yung mga cabinets na gagamitin natin dito. Ka-blessed, once na na-install na, papakita natin yung design niya. Tapos meron tayong island dito, center island sa portion na to. Tapos yung dirty kitchen natin, sliding door yung lalagay natin dito. Sliding glass door din dito sa
tabi ng dining area. Tapos yung dito naman, yan, dirty kitchen, meron tayong sink dito. Tapos may cabinet din yung area na to. Tapos kung papansin natin, ka-blessed yung ceiling natin, request ng mga client natin, flat ceiling lang siya. Tapos may mga pin lights lang tayo. Yan, around the house, dito sa living area, pin lights. Tapos dito pin lights din. May mga drop lights lang tayo dito. Tatlong drop light dito sa may center island natin. Tapos yung mga steps natin, blessed, in-upgrade siya ng mga client natin. So solid wood planks yung ilalagay natin dito. So wood planks, pati yung hand railing natin, in-upgrade din natin siya. So wood din yung pinaka-top ng hand railing natin. So itong access na to, itong area na to, ito yung maging family area. Family area. Tapos yung mga bedrooms natin nandito na. Yung mga main bedrooms. So meron tayong bedroom dito sa right side, dalawa. Tapos meron tayong master's bedroom dito. Ito yung master's bedroom natin. Yung mga taas natin, ka-blessed, kulay puti. Kulay white all over the house. Dito sa itaas, dito sa ibaba, kulay white yung request ng client natin. And then yung access na ito, yung door access na ito, papunta siya sa banyo at saka sa wardrobe. Itong area na to, mahabang sink din ito, ka-blessed. Mahabang sink. Tapos ito yung maging vanity ng mga client natin. Mahabang sink. Tapos may malaking mirror tayo dito. Tapos side na to, ito yung wardrobe. Tapos may shelves din tayo dito. May shelf tayo. And then ito yung shower area. Shower and yung toilet area. Toilet, tapos yung shower nito siya. After sa ating master's bedroom, proceed tayo sa mga regular bedroom. Naman tayong bedroom dito. Second bedroom sa itaas. Meron din siya sariling banyo. Ayan, so ito yung banyo niya. So yung toilet niyan, dito siya, tapos yung sink dito, tapos yung shower area sa portion na to. And then yung third bedroom, dito sa itaas, dito siya. Yan, so bedroom, tapos itong bedroom ito, may sarili rin banyo. So same layout sa kabila. Yan lang tayo. Shower, tapos yung toilet, tapos yung sink, dito siya. Tapos magkakaroon niya tayo ng railing dito sa area na to, tapos sa area na to. Tapos meron tayong malaking window dito for natural light. Fixed window lang po yung dito, para na po magkaroon ng natural light yung sa stair natin, pati na yung dito sa family area. And then tapos ito yung terrace natin. Pero video ko sa agli na, habalan ka pa na. So ito yung terrace natin sa itaas. Tapos bali ongoing yung pagtatiles kasi nila ng flooring ng banyo. Wood tiling, mga napiling flooring ng mga client natin. So tapos yung dito, na waterproof na yung dito sa itaas. So itatiles na rin yun yung dito. So ito yung view natin. So nandito tayo sa terrace, sa may second floor. At tapos yung gagamitan naman natin dito na railing, tubular naman yung gagamitan natin dito. Vertical din yung gagamitin natin design dito. Mas advisable kasi siya para hindi siya inaakitan. If ever may bibisita mga bata sa bahay, mas advisable pa rin na yung orientation ng mga hand railing natin
is pa-vertical siya. Ayan, patayo. Same po sa design ng gate sa ibaba. Ayan, so may napakaluwang ng space dito. Meron pa tayo extra space dito. Ayan, so yung space natin dito na-cover din siya para in case umuulan, hindi pa rin nababasahin dito. Ayan, so ito yung space natin. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update natin sa mga sites po natin. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.